Okay, review tayo sa ating upcoming departmental exam. So, yung topic from data type hanggang methods. Yeah. So, but ang common talaga na i-hit natin is yung array, methods, at saka yung file handling. So, okay, mag-solve tayo ng isang problem. So the problem is a hotel keeps room status information inside a text file name. Each line contains a room number and its status separated by a comma. So ito yung sample niyan. Okay, it means si room 201 is vacant. Ito naman is reserved. So ganyan. And then gawa daw tayo ng array na ganito. And then display menu, ganyan. Pag mag-1 para mag-view ng rooms tsaka reserve. And 2 is to exit. So if the user presses 1, then ito yung gagawin niyan. So ito, note, you must use arrays only. Bawal yung array list kasi hindi natin yan na topic. And then let's use scanner lang at saka file and file writer. Wag yung buffered reader or ano ba. So okay. And then dapat pag try and catch tayo yung hindi nakalagay sa parenthesis yung mga file handling natin. So ito yung sample output. So pag once na inirun ko to, ayan, ito yung mangyayari. So pag mag-press tayo ng 1, it means view rooms and reserve, and mag-try tayo ng, so ang nakalagay dito, enter room number to reserve. But si user na mali siya ng input, katulad nito, wala namang 900 room dyan. So, lalagay dito, room number not found. Then, labas na naman ito para mag-view ulit. After natin mag-view, and let's try to reserve 218. And then, 218 has been successfully reserved. And pag try naman tayo mag-reserve ulit, and then, try natin i-reserve si 522 and sasabihin room 522 is already reserved. So, ganyan. And then, after nyan, exit na tayo. So, walang nakalagay dito na kung sa code naman, ito yung file path. So, it means pag i-check natin ito dito sa ating file, which is ito, ayan, nakagawa na tayo. So, okay. So, gawa tayo ulit. And then, so mag-code tayo. Paano ba mag-code? Since departmental ito, start tayo paano gumawa ng Java project. And then, let's name it to tutorial review for departmental exam. And ang gamitin ko is Java SE 22. And then wag niyo i-tick ito. So okay na yan. After nyan, kalimutan na natin itong Java tutorial na yan. And dito tayo, right click nyo yan and gawa tayo ng class. Let's call it hotel reservation. And then tick natin ito, tapos finish. So first, i-try natin kung gagana ba si class. So try mo munang size. So oops, wait lang. Okay, size. So ayan, then try natin hello world, kasi check natin kung gagana. So ayan, kasi baka nag-code ka tapos may sira pala yung package file ng Java Eclipse mo, yung naka-open na computer mo, di ba? Sayang oras din para may time pa mag-change ng computer na unit. So okay, gumagana yung class natin. So gawa muna tayo ng txt. So dito tayo sa CCE.
ito, okay. And then, let's try to create txt na file like ito, text document, and let's call it rooms kasi yun yung nasa instruction. So, ayan, na-paste ko na and save ko ito. After ko ma-save, so okay na yan. Let's try to ganito, copy natin yan. And okay na. So, pag na-copy natin yung file path, unang gagawin natin is, wait lang, mag-import pa mula tayo. So, import java.util util, okay, pwede na scanner, isa lang, yan lang kasi need natin. Import na naman para sa java.io, ayan. And then, first is, gawa tayo ng string para sa ating file path. Okay. Dapat malaki yung T. Equal sa ganito. And, lagyan natin ng backslash. And, rooms.txt. So, ano ba nakalagay dito? Okay, rooms with S. So, wag nyo lagyan ng txt dyan, ha. Okay, next is para sa scanner, para mag-input tayo. So, sc equals new scanner system dot in. Okay. And then, gawa tayo ng array para sa ating rooms, room numbers. Oops. Equals, mag-initial na lang tayo ng kung gaano kataas. Like for example, 100. And the same thing lang yan. Palitan na lang natin ng room status. And maglagay tayo ng counter with declaration of 0. And then, read tayo ng file. So, paano ba mag-read? Una, mag-try. So, okay lang kahit walang laman pa yung catch. So, malaki na F, then let's call it FL equals ating new file. Tapos, si file path. Okay. Next, then si scanner naman, gawa tayo ng bagong scanner. Sabihin natin, the file reader equals ating new scanner, ilagay natin si FL. Okay, next naman, gawa tayo ng while loop para sa file reader that has next line. So, if may laman ba, then anong gagawin is, wait lang, pag may laman, then, ang gawin natin, gawa tayo ng string para split. So, string line and then equals ating file reader dot next line. Okay. Tapos, string, tapos parts, tapos line dot split. So, isi-split natin siya gamit yung ito. Okay? So, kasi balik tayo dito sa ating wag yan. Dito sa yung ginawa natin na bago. Kasi gusto natin, ito is para sa room. Ito naman is para malaman natin is vacant ba or reserved. So, it means ito si index 0. So, ang room na mga number is index 0. And ang para naman sa occupation, kung occupied ba, is ito yung mga index 1. So split natin siya gamit itong comma. And then, next is, after natin i-split, nilagay natin dito sa parts. So, it means parang ito, para siyang ganito si parts. Para siyang ganito. Parts is equals to, ano ba yung unang nasa line? 201, pero naka-string yan siya. 201.
then the vacant. So, para siyang ganyan. Okay, para siyang ganyan. But, ito, ganyan. Para siyang ganyan. Okay? After nyan, so it means si 201 yung index 0 at si vacant naman is yung index 1. Okay, next, after natin ma-split, lagay natin sa ating room numbers na array. Room numbers. And then, lagyan natin kung anong count. So, equals ating okay, integer na lang natin siya. Need pa ba natin siya? But, equals lang din kasi gagamitin natin. So, gawin na lang natin integer. So, integer, wag na, string na lang. Okay, so since string, then, let's say parts index 0. And then, dot trim para matanggal yung mga white space. Okay, nangyari. Ayan. So, bakit nag-e-error ito? So, check natin. Okay, kaya pala, naka-int pala ito si room number. So, gawin na lang nating string para maiwasan natin yung errors. And then, si room status naman, equal sa ating, oops, wait lang, lagyan muna nating index, count, parts na index 1. No nga ito, so, para siyang ito yung index, para sa, okay, 0, tsaka, index naman, lagyan natin comma. Ito naman is para sa index na 1. So, parang ganyan. And then, dot trim, para ma-remove natin yung white space. Tapos, next is mag-count. Plus na lang tayo. Para every time mag-loop ito, then alam natin kung gaano kataas yung nasa file natin. Okay. Next naman is i-close natin sa labas lang ng while. So, si file reader, wag niyo talagang kalimutan i-close si file reader. Dot close. Okay. Then, dito naman, para sa catch. Sa catch naman, need lang natin ng exception. Exception E. And then, okay. Pwede malaki, pwede maliit. Variable name lang yan. So, SISO, then sabihin natin an error occur. Okay. And then, after nito, dito naman tayo sa int choice para i-inform na natin si user kung ano ba, gusto niya bang mag-reserve or mag-exit na siya. So, do while na naman. So, main menu loop. So, naka 13 minutes na tayo, no? So, do. So, sa do naman, so para mas mabilis, so, ganito yung i-print natin. But, hindi to siya input. Ang gamit natin is si SC. Kasi SC ito. Okay? And then, after nyan, if si choice is equal sa 1, then, call natin si display rooms. And then, dito naman, sa loob ng if, kasi, if, dito, tawag nito. So, gagawa kasi tayo ng mga method. So, get tayo ng result if the rooms wait. So dito naman, so mag-SISO pa muna tayo. Okay, dito tayo mag-SISO.
So, it means sabihin natin dito na enter room to reserve. Ayan. Enter room to reserve. Tapos, sabihin natin int room equal sa input dot not input sc dot next line kasi wait lang, bakit naka-int tayo? So string pala dyan, and then next malaki ang L sa line. Okay, next naman is gawa tayo ng int para sa result to call the reserved room. Okay. Since wala pa tayo, gawan muna natin. So, paano ba? So, gawa muna tayo ng method para sa ating display room. Okay. So, lagyan natin ng while ito. And then, sabihin natin true for the meantime. Comment natin ito para wala tayong red na nakikita. So, sa labas ng main na method, gawa tayo ng public static void na display rooms. So, ito naman is para string array ng numbers. Numbers. Wait lang. Rooms. And then, string array para sa ating status. And then, the int count. Okay. After nyan, next is display lang natin. So, sabihin natin ganito. Room list. Ayan. So, paano ba? May-loop lang natin. So, instead na numbers, rooms yan para mas mapadali na lang. Okay. And then, i-try natin i-call. Okay. I-call na natin si display rooms. So, remove na natin. Okay. Okay na lang. Diyan, call natin dito. Lagay natin sino ba yung mga array natin? Kay room numbers. Sino pa ba? Si room status. And then, the last one is the count. Okay. So, let's try natin. Okay na, meron na tayong room dito. So, i-try natin So, pag mag-run tayo, wait, nag-call. Okay, okay na pala. So, pag ni-run natin ito, wait lang, dapat string ito Kasi string na yung gamit natin dito na data type. Okay, try natin i-run. Dapat na okay, then 1, dapat nag-display siya. Okay, nag-display. Okay, very good. Nakuha natin yung data dito. Baka nagtataka, sir, bakit meron naman ganyan, ba't hindi nakuha? Kasi hindi yan nakasave. So, pag try kong i-close, don't save lang natin. So, okay. So, parang ganyan. So, kahit mag 2 tayo dyan. So, hindi yan tatapos kasi wala pa tayong pang terminate sa while loop, sa do while loop natin. Okay, next, nagde-display na pag nag-call tayo nito. Okay, next is para naman sa ating input na room. So, gawa tayo ng method. So, ang gagawin nating method is int na return type. So, public okay, static int na sabihin natin reserve room. Okay, next. So, yung parameters na gamitin natin is string para sa ating rooms. And then, string na naman para sa ating array sa status. And then, yung
int count, and then yung string kung anong path. Okay, bakit? Saan ba yung si path na yan? So, need kasi natin ito. So, ito kasi need natin yan. Kasi, once na pag wait lang naglalag yung. So, hindi yan path yung kailangan natin. Yung kailangan natin is ito, si room. So, string, sabihin na lang natin, room to reserve. Okay, bakit nag-error ito? Kasi wala pa tayong return. So, para maiwasan natin kung nababothered ka sa red lines na ganyan, lagyan natin return null. Ay, okay, int pala ito. So, if int, 0 na lang. Kasi bawal ka mag-return ng null if integer. Okay, bakit integer tapos nag-reserve ka tapos integer? Kasi ito yung gagawin natin. Sa reserve room, so mag-loop tayo for int I is equals to 0, and if I is lesser than the rooms dot length, okay, then I plus plus. Next is the ating i-check siya. So if si rooms, ayan, I dot equals sa ating room to reserve. Okay, room to reserve. So if equal sila, then check naman natin yung status. So if the status gamit yung I dot is wait lang, equals ignore case natin gamitin. Equals ignore case para kahit maliit yung V sa vacant or malaki yung R sa reserve, so walang problema. And then sabihin natin if vacant pa siya, then it means si status na natin na nasa index I is equal na sa reserve. So gawin na natin siyang reserve kasi it means itong room na ito is vacant, and then gusto kong mag-reserve nito, then after, so it means ito yung napili ni user, then gawin na natin siyang reserve. And then after nyan, since integer ito, mag-return tayo ng 1. So bakit kaya 1? Kasi mamaya explain natin. And then after naman sa if, sa baba lang nito ng if, hindi natin kailangan ng else kasi pag yung method pag meron siyang nabasang return, it means mag-i-exit yan sa method. So kahit mag-return tayo ng 0 dito. So bakit 0? Kasi ito yung palatandaan natin. If return 1, it means true. If return 0, it means false. So, try natin yung ganyan. And then, if negative 1, it means sa ating program mamaya dito, pag mag-check na tayo, para yan sa to know if nakita ba natin or meron bang laman or meron bang room na nasa yung tinype ni user tsaka nandun ba sa ating file. So, check natin yan. So, napansin nyo, bakit ganito? Nag-return 1. Tapos, di ba pag nag-if ka, after pag mabasa ang if, magre-return siya ng, babasahin niya yung next pagkatapos nito. Then, mag-return siya ng 0. So, ito naman. So, pag once na ito nag-true, once nag-true ito, then, di niya nababasahin ito. Yung the rest na ito. Kasi pag nag-true na ito, then magre-return siya ng 1. Okay, gagamitin na natin yan. Or gamitin na natin yan. So, gawa tayo ng int para sa ating result.
is equal sa ating reserve room. Okay. So, ano ba parameters ng reserve room? Marami. So, si room numbers, si room status, and then yung count, and then the last one is the user's input, which is si room. So, okay. So, ito na yung kailangan natin dito. So, dito na natin magagamit yung okay, hindi ko na makita yung so, dito na natin magagamit itong reserve room, which is pag nag-return daw si reserve room ng 1, okay, and then ang ilagay natin, if result is equal to 1, then therefore successful yung pag-reserve natin. Ayan, so successful siya. And else if si result is equal to 0, then therefore hindi siya successful. It means itong room na ito, so pag nag-result siya ng 0, it means nakita niya yung room na in-input ni user pero hindi siya equal sa vacant kasi reserved siya. So, and therefore, ang sasabihin, si room na ganito is already reserved. And sa else naman, ito yung sabihin niya dito is pag nag-return siya ng -1 or any number as long as hindi siya 1 at hindi siya 0 sa else niya, then i-return natin is yung in-input daw ni user na room is not found. Wala siya sa ating file. Wala siya sa ating data. So, after nito, alagyan na lang natin dito sa do para mag-space siya. Lagay na lang natin dito. Okay, wala na pala. Okay, ganyan. And then, mag-stop lang siya ng input pag si choice is not equal to 2. Okay. So, itry natin. But wala pa tayong, hindi pa siya nagsisave, hindi pa siya nagra-write. Nagre-read pa lang siya ng data. So, pag i-run natin, okay, naka-run na. So, input daw tayo ng choice. Sabihin natin, input 1. Okay, bakit nag-error? Enter room. Okay, check natin. Invoke because room is null. Okay. Null daw si room. Room numbers. Ano nga yung tawag nito. So, walang mali sa syntax natin, but nakalimutan natin, 'di ba, nag-enter tayo ng integer tapos nag-call tayo ng next line. So, it means nag-skip siya dito, diretso niyang kinall out ito. So, paano ba, ano bang gawin para hindi siya mag-skip? So, simple lang, kopyahin nyo lang to, copy, then ilagay natin siya, wag dyan. Ilagay na lang natin siya above ng choice 1. Okay? Then, i-try natin. 1, and then, ayun. Okay, hindi na siya nag-error. So, ano bang room na gusto natin i-try i-reserve? So, like for example, i-try natin si 305. So, dapat sasabihin niya, room 05 is already reserved. And then, pag sabihin naman natin na 218, which is 218 is vacant, then sasabihin niya, saan na ba? Ay, choice pala. Okay, 1, and then 218. So, sasabihin niya dito, room has been successfully reserved. Successfully reserved na, pero pag i-check natin siya sa ating data, sa ating script, nasa documents dito and Java output dito. So, check natin, C218 is still vacant kasi nga
hindi pa tayo nag-write. Okay. So, puro lang coding pa lang ito. Wala pang logic sa write. Only read pa lang. So, next is ito. So, gawa tayo ng another method para sa ating pag-save ng data. So, public static void na save to file, and then string, malaki ang S, oh my god, string, tapos sabihin natin rooms na naman ulit, and then string para sa ating status. Okay, dapat maliit yung S naman dito, ayoko ng ganyan na casing, and then int para sa count, and huwag kalimutan tawagin natin si path. Halos di ko na makita yung code, nasa mababa na. Okay, next naman nito, void lang gamitin natin kasi we're just saving the data sa ating text. So ganito lang, so konti lang ito. So file writer, sabihin natin fw, or the file writer is new, equal to new file writer, and then the path, ito, ayan, si path, and then ayan. Next is mag-loop lang tayo. So int I is equal to 0 and I is lesser than our rooms.length, and we're going to increment our I. So next is fw.write. So sino bang isi-save natin? Madali lang, which is ito, si rooms. Sa index 0 niya, hindi, sa index niya gamit si I, and then mag-concatenate lang tayo para lagyan natin ng comma para ma-separate natin pag mag-retrieve tayo mamaya, and then si status naman lagyan natin yung I, and huwag kalimutan mag-concatenate again para maglagay ng new line. Okay, \n. Tapos after natin mag-loop, i-close natin si file writer. So fw.close para mag-save ng data. Kasi kahit nagra-write ka na dyan, but kung hindi mo siya i-close, hindi yan magsisave. So then let's catch the error. So exception, tawagin natin E, and sabihin natin dito na error saving the data, or writing, saving na lang, writing na lang kasi mag-update, mag-overwrite kasi tayo, hindi yung update. So bakit nag-error ito? IO exception bakit IO exception, ayun, mali pala spelling ko kanina. And then i-call natin si save to file. Saan ba natin siya i-call? Dito natin siya i-call sa pag nag-success yung reserve. So una, wag nyo ilagay dito kasi much better ilagay nyo siya sa mataas dito. So unahin natin i-save bago natin sabihin na successfully reserved. So ano yung mga kinid natin ilagay is pareha lang nito, but nangyari. But asa na ba yun? Okay. But ang ilagay lang ang i-change lang natin instead of rooms is the path. Okay, bakit nag-error? Okay, path. Wait lang. Int string array int string. Dito naman, nasa na yung error na yun? Hindi ko makita. Okay, file path yan. File path. Okay. Kasi ang variable name ng ating path is
file path. So, nasa na ba? Ano pa ba kulang? Okay, after nyan, i-try natin i-display. Okay, try natin siya i-display. So, i-try natin siya i-display siguro above lang nito. Okay, display natin siya. And, run na natin. So, dapat yung output pariha na the same na siya sa ating example kanina sa first minute natin. Sabihin natin 2. So, nag-exit siya. Again, mali. Sabihin natin 1. Okay. And then, room to reserve. Try natin ano bang room na gusto natin i-reserve. Okay, 231. But, ang sasabihin niya, cannot invoke because it is null. So, check natin sa code. For sure, may mali tayo dito sa ating reserve na naman. So, ang reason bakit tayo nakaka-encounter ng string that equals null, kasi nga, kung pupunta tayo sa dito sa ating text file, is hanggang 10 lang ito. I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 elements lang. It means 10 lang yung length niya. Kasi once na pag nagpunta to dito sa baba, wala na, blank na siya. And then, ito, kaya nag-error, it is because yung length ng ating room numbers is 100. Tsaka yung length naman ng ating room status is 100. So, after natin mag-check dito, pag once na, kasi magra-run yan pag ganito. Pag mag-input tayo ng correct, for example, 201, and okay, magko-correct yan siya, magre-reserve yan. But pag nag-enter tayo ng 1, and then let's try yung wala sa ating listahan, and then mag-e-error yan siya. Kasi nga, 10 lang yung nandito, pero sa ating loop, sa ating nasa na ba yung itong reserve room, so it means ito naglo-loop siya hanggang 100 times, but ang nasa length ang nasa txt natin hanggang 10 lang. And then pag nag-loop siya ng 11 or index 10, pag nag-loop siya sa index 10, and then si rooms is null, blanco, tapos nag-equals ka ng ganito, so mag-error siya. So, anong gagawin natin para ma-prevent natin yung pag-loop niya dito na mag-exceed siya sa 100 na ma-exceed siya sa 10 na element. So, madali lang. Since we have counter dito sa taas, then naglagay tayo ng counter. Then, since alam natin kung gaano kataas yung array natin, instead na length, then gamitin natin si counter. Okay, si counter lang. And then, pati din dito. Lagay din natin siya. And, sino pa ba? Mga naglo-loop na ganyan. Then, for sure, masosolve na yung problem natin. So, 1, and then try natin different na ganyan. And, ayun. Okay, room number not found. Okay na siya. Sabihin natin 1 again. Let's try to reserve. Okay, 127, but I think hindi pa yan siya magsisave. Ay, mali. Okay, may nakalimutan din pala tayo. Dito sa ating result, nakalimutan natin tawagin si display. Nakalimutan natin tawagin si tawag nito. Si save to file. Okay. Save to file. And then, paste natin ito. Palitan natin ng file path. And we're good to go na. Okay, 1. And then, ganyan. 1, 2, 3. Wala siya sa list. Not found. Try natin ulit yung 1, 2, 7. And pag enter natin, successfully reserved.
And i-try natin i-check yung ito. Wag yan kasi mag-open tayo ng bago. Dapat si 127 is okay, ang ni-display lang dito is vacant. So, okay lang yan. Pag nag-check tayo ulit, so 127 is reserved na. So, okay, and then dito naman is reserved. So, para hindi ma-confuse, so ganito gawin natin. Display rooms, call natin itong mga parameters na to. So, para hindi kayo ma-confuse. So again, i-try natin 1 and then i-reserve natin si room 201 and pag i-check natin si 201 is reserved na. And then successful naman siya. And exit na natin and then nag-exit ng program. Pag-check natin dito and okay. Open natin ulit. And si 201 is reserved na. So yan lang. So, okay, recap. Ito yung file path. Ito yung scanner para mag-input ng user, array, and nag-initialize nag-allocate tayo ng 100 na length. And then, ito yung counter para malaman natin kung gaano kataas yung laman ng ating room txt. And then, ito naman is para mag-trim, para mag-split ng ito, ganito. Then, ang trim para mag-empty space at i-remove natin yung mga empty space or white space. Then, mag-close para ma-save natin. And nag-do while tayo para sa choices. Ito is nag-display tayo para makita natin kung ano yung naka-reserve at saka vacant pa. And then ito naman para mag-input kung anong gustong i-reserve natin. And nag-display and then sa reserve room, ginawa natin dito is tawag nito. Nag-check tayo, nag-loop tayo kung itong room to reserve is nandito ba sa listahan natin. And if meron, check natin if vacant ba siya. If vacant naman siya, then gawin natin siyang reserve and mag-return tayo ng 1 para i-save natin siya sa ating file path. And then if pag yung rooms naman natin, yung room to reserve nasa ating array of rooms or nasa listahan and then na hindi siya vacant or naka-reserve siya, then ang i-return natin is 0. So it means if 0, sasabihin natin tong room na to is already reserved. And if hindi talaga nakita after natin mag-loop within the count, then return natin -1 para sabihin dito sa else na room not found. And then after nyan, mag-a-ask na naman siya ulit if 1 ba to view rooms or reserve pa, and press 2 if to exit, and then so on and so forth. So it means it is save to file, ganyan lang yung code, then okay na yan. Bye bye.